naging bataluman nga siya pero parang humina naman siya. Ano sa tingin nyo, bakit nawala bigla dito sa scene si Ibarro or si Ibrahim? Tapos may nakita pa tayong scene dito na kasama ni Pirena, si amihan sa Devas, pagkamatay ni Lyra at ni Mira. Akala natin ay malaking ambag dito si Lyra. Akala ko may character development na rin dito si Alena. Tapos nakita natin, ang daling nakuha ng brilyante ng tubig sa kanya na ikinulong si Danaya, si Cassiopeia, si Alena at saka ito si Armea. Sa ilang linggo na pagpapalabas nitong Encantadia Chronicles Sangre, ano yung comments nyo? Approve ba sa inyo yung mga pagbabago at yung pinapatunguhan ng kwento nito? Hindi lang pala sa Pinoy Big Brother merong eviction. Parang 2 weeks pa lang ang Encantadia 2025, ang Encantadia Chronicles Sangre, pero ang dami na agad na maalam sa mga 2016, the same time mga lumang cast, no? Parang every other day may mga namamatay, may mga nagpapaalam. At yun yung ikinakagalit ngayon ng mga Encantadicts na napanood yung 2016 na makitang unti-unting mawala or unti-unting mamatay yung mga cast ng 2016. Since, eto mag-recap muna tayo sa second week ng Encantadia Chronicles Sangre. Unang ikinabigla natin dito yung pagkamatay ni Haring Ibrahim or ni Rama Ibrahim dito. Ano sa tingin nyo, bakit nawala bigla dito sa scene si Ibarro or si Ibrahim? Kasi nagulat na lang tayo, sinabi ni Micah na pumanaw na si Ibrahim, no? Ang nakakaloka dito, walang explanation, 'di ba? Parang clueless tayo anong nangyari kay Ibrahim. Katandaan ba? Kasi hindi ikinuwento ng Encantadia, parang naging lazy sila sa pagkukwento talaga. Tapos, imagine that, no? Akala ko may character development na rin dito si Alena. Tapos nakita natin, ang daling nakuha ng brilyante ng tubig sa kanya. Ganun ba talaga kalakas? Si Mitena, brilyante ng pinag-uusapan dito na malakas talaga. Brilyante ng tubig pa yon pero nakuha agad. Tapos si Cassandra na alam naman natin, galing siya ilan sa mga powerful talaga na mga engkantado. Si Cassiopeia, 'di ba? Abo ni Amihan. At the same time, buhok ni Lyra. Diba? Kung pagkasama-samahin natin doon, alam natin na powerful talaga. Yung part na yon, alam mo, questionable pa rin talaga sa akin. Like, hindi man lang umabot ng yung labanan nila. Like, makatakas si Cassandra, tapos babalikan niya si Mitena, no? Yung talagang dinetso talaga si Cassandra dito. Tapos next, ito, ang pinakadumurog talaga sa puso ng mga Encantadicts din ay yung pagkamatay ni Lyra at ni Mira. Akala natin ay malaking ambag dito si Lyra. Ang dami, nag-expect pa man din ako na baka si Lyra or si Mira, silang dalawa yung magte-train sa mga bagong sangre. Pero hindi pala. Ayun, at kinitilan na agad sila ng buhay ng writer nitong Encantadia Chronicles Sangre. At ang daming nagagalit nung napanood nila talaga. Even ako ay shocked din sa nangyari sa kwento. Tapos parang hindi natin nakita din si Lyra nung inililibing na or namatay si Ibrahim dito. Nandun ba siya or parang hindi ko siya ganong nakita doon kasi sa next scene masaya na siya, nagjo-joke na si Lyra doon. So inconsistent talaga yung karamihan sa mga scene nitong Encantadia. Tapos ito, mukhang next na mamamatay dito ay si Muros. Tapos ikinulong pa, no? Parang may nakita tayong scene dito na ikinulong si Danaya, si Cassiopeia, si Alena, at saka ito, si Armea. Oh, grabe. Ang daming mga nangyayari talaga sa Encantadia ngayon na for sure broken-hearted or nagpapasakit sa ulo at puso ng mga Encantadicts. Nakabahan ako dito kay Nakba at Banak. Diba parang may scene dito na nakita natin na inutusan sila ni Imaw na sunduin si Danaya sa mundo ng mga tao. Tapos nakita natin sa abangan bukas ng Sangre is nasa ano nga sila, nasa portal nga sila. Pero Miniabe naman nung nakita natin. So nagaya nila yung wangis ni Nakba at Banak. Baka deads na rin si Banak at Nakba, talagang hindi pinalampas ng writer tong mga to, no? Yon, sino kaya yung mga next na mamamatay dito sa Encantadia Chronicles Sangre? Tapos may nakita pa tayong scene dito na kasama ni Pirena, si amihan sa Devas. Mukhang field trip talaga, malala yung mga or nag-aal sa balutan na yung mga engkantado. Pumupunta na lahat sila sa Devas.
Nakakaloka. Ayan, special mention kay Cassiopeia na parang napakahina niya ngayon. I mean, mata siya, nakikita niya hinaharap, 'di ba? Meron siyang foresight sa pwedeng mangyari, pero alam mo parang wala siyang magawa. Ano ba 'yan? No? Naging bataluman nga siya pero parang humina naman siya. Yon, nakaka-frustrate lang talaga itong Encantadia Chronicles Sangre. Pero gets ko rin naman yung punto kung bakit nila ginagawa to, since hindi lang siya continuation nga, pero another era na itong Sangre 2025 para maging consistent na, or kung papahabain man itong Encantadia Chronicles Sangre at magkaroon ng other installment, no, hindi na ganong ka-plot hole or wala nang ganong plot hole kasi deads na yung mga 2016 Sangre. So for consistency moving forward, siguro ay naisip ng mga writer na patayin na lang lahat ng mga cast from 2016. So wag na tayong mabigla siguro kung pati yung mga Sangre nung 2016 ay sasama na rin kay Amihan dito. Sa ilang linggo na pagpapalabas nitong Encantadia Chronicles Sangre, ano yung comments nyo? Approve ba sa inyo yung mga pagbabago at yung pinapatunguhan ng kwento nito? Ano guys yung masasabi nyo? Approve ba sa inyo or hindi? Let me know in the comment section. Yon, mahaba-haba pa naman ang lalakbayin natin dito since hindi pa nagpapakita at hindi pa naipapasa yung mga brilyante sa mga anak at sa mga new Sangre. So maraming pang mangyayari dito na panggigigilan at kaiinasan natin, lalo na kay Mitena at sa mga taga Miniave. Yun, kung di ka pa rin nakasubscribe sa channel ko guys, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!